Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 18, 2025 at pag-usapan po natin ang naging kaganapan kahapon partikular diyan po sa House of Representatives kung saan meron na po tayong bagong speaker. Congratulations, kapanalig po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos kaya iyak na naman ang mga DD shits. Kasi yung inaasahan nilang papalit hindi naman nangyari, 'di ba? Congratulations kay Speaker Faustino D. III, no? Yan po ay nakapagtapos ng doctorate degree for business administration at napakahaba po ng kanyang karanasan sa paglilingkod po sa bayan. In particular, ito nga pong D ay political dynasty po sa Isabela province, ano? Kaya talagang malawak po ang kanilang karanasan sa politika. Pinalitan niya po si Speaker Martin Romualdez. Pero syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating programa, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like sapagkat malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Balikan po natin ang balita po kahapon. Oy, sorry, nakamute. Ulitin po natin. Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbitiw bilang House Speaker si late 1st District Representative Martin Romualdez sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control project. Kusang looban niya ang pag-alis niya sa pwesto bilang tugon sa isang parawagan ng kanyang pinsang si Pangulong Bongbong Marcos nitong SONA. Pinalitan siya bilang Speaker ni Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III na umaming may pagkukulang sila kaya humihingi ng pagkakataong makuha ang tiwala ng taong bayan. At mula po sa kamera, nakatutok live, Dina Panganiban-Perez. Dina. Mel, Emil, Vicky, nangyari na sa sesyon kanina ang ilang araw ng umuugong na magkakaroon ng bagong speaker ang Kamara. Sa pag-akyat ni late 1st District Representative Martin Romualdez sa rostro, formal niyang ipinaalam sa mga kasamahan sa Kamara ang kanyang pagbibitiw bilang Speaker of the House. After deep reflection and prayer, Pakinggan po natin yung kabuuan ng talumpati nito pong si Speaker Martin Romualdez. Alam po ninyo, bagamat maaaring merong mga dumidisagree sa atin, pero kahanga-hanga para sa akin ang ginawa ni Speaker Martin Romualdez sapagkat meron po siyang delikadesa at haharapin niya po ang anumang investigasyon na gagawin po ng ating gobyerno. Yung isa po dyan, ipinagtatanggol ng mga DD shits, yung pusit, puro iwas po ang ginagawa nito. Meron nang reklamo, ayaw pang harapin yung reklamo, bagkus tineteknikal pa. 'Di ba? Kung talagang wala kang kasalanan, nandiyan na ang reklamo sa iyo, particular yung impeachment complaint kung saan tayo po'y nag-aantay ngayon ng motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives. Pero kung hindi po yan magtatagumpay, may countdown po tayo dyan. 141 days pa po ang ating iniintay para po sa muling pagsasampa ng impeachment complaint dito po kay Sara Duterte if hindi magtagumpay ang motion for reconsideration na binanggit po natin. Ito po ngayon, pakinggan natin ang talumpati ni Speaker Martin Romualdez. mga minamahal kong kasamahan sa malaking kapulungan, mahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. I stand before you today with utmost humility and with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. That trust has been the source of my strength in every day of service. When I assumed this responsibility, I made a solemn commitment that the House of Representatives would be the people's house. Isang kongresong bukas at tulay na naglilingkod. Yet leadership also demands that we confront the trials of the president. In his recent State of the Nation address, our president reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this house, and on the president I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigin, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. Hayaan ang katotohanan
ang mangibabaw at ang katarungan ay dapat manaig. Malinaw po yan mga tol, ano? At mangyayari lamang po yan kapag ka meron pong isang patas na investigasyon at higit sa lahat, patas na paglilitis. Hindi kinakailangan ni Speaker Martin Romualdez na patunayan na siya'y walang kasalanan. Ang gagawin niya lamang, humarap sa pag-iimbestiga at hayaan ang mga accuser ang magpatunay kung siya ba'y may kasalanan. Ang nagiging problema kasi, pag si Speaker Martin Romualdez ang pinagbibintangan, siya dapat ang magpatunay. Pero pag si Sara Duterte ang pinagbibintangan, sasabihin ng mga didishit, wala yan. Patunayan ninyo. Gusto nang patunayan eh. Kaya nga meron pong impeachment complaint. Gusto nang patunayan ng prosecution na may kasalanan si Sara Duterte. Pero ano ang ginawa ng kampo ni Sara Duterte? Tineteknikal. Kinampihan pa ng Korte Suprema. Makikita ba doon kung may kasalanan o wala siya? Di ba hindi? Pilit na umiiwas. Ganun lamang yon. Si Speaker Martin Romualdez, sabi nga ni Congressman Sandro Marcos, if you have the numbers, meron ikaw ang pa rin ang speaker. Ang liwaliwanag ang suporta ng mga kongresista sa kanya. Majority nagtitiwala sa kanya. Kaso lang, kailangan niya talagang bumaba na para na rin kahit paano magbigay daan po ito sa isang patas na investigasyon. Tapusin po natin ang huling talumpati bilang speaker ni Congressman Martin Romualdez. My colleagues, carry forward the work of this institution with unity and resolve. To the Filipino people, never lose faith in democracy, for it remains capable of self-correction and renewal. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it, a humble servant ready to serve wherever duty may call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure. Kaya bang gawin ninyo ni Sara Duterte? To let it go? No. Ang taas ng pangarap ng pusit na yan eh. Gustong-gusto niyan, atat na atat yan maging presidente eh. Kaya nga yung mga DD-shits ngayon, yung September 21 rally, gustong hijackin eh. Kasi alam naman nilang kukonti lang sila. Ang marami talaga yung mga dilaw at pink na magsasama-sama sa Luneta. Tapos baka lahukan pa yan ng ibang mga PBBM supporter at loyalista. Pero alam po ninyo, kung ako po ang hihingan nyo ng payo bilang PBBM supporter at loyalista, wag na po kayong sumama sa anumang mga pagtitipo na yan na i-organize dyan po sa Luneta. Kasi darating ang punto na babanatan nila si Pangulong Bongbong Marcos. At masakit yun para sa pandinig po natin. Nandoon ka, sumusuporta sa sinasabing laban sa korupsyon. Tapos, yung nangunguna laban sa korupsyon ngayon na Pangulo po natin, babanatan nila, di ba? Baka mapaaway pa tayo doon. Kaya hindi na po ako pupunta dyan and I hope kayo po hindi rin sana pumunta. Stronger than ever before. Ang damo nga salamat ay tanan. Mabuhay ang Kongreso ng Taong Bayan. Mabuhay ang Pilipinas. Ngayon, puntahan po natin ang naging pahayag ni Congressman Sandro Marcos sa kanyang pagpapaunlak ng interview sa media. Dito darating yung punto na tatanungin siya ng isang reporter kung ano daw ang masasabi niya kay kay Pulong Duterte. Bakit ba kasi nyo binansagang Iyotman yun si Pulong Duterte? Meron pa nga ako nakikita minsan dito, nagko-comment Iyotman eh. Ano ba yun ibig sabihin nun, ha? Pakinggan po natin si Congressman Sandro Marcos. Kitang-kita niyo naman, statesman talaga ang datingan, ano? Ang layo sa mga magkakapatid na Duterte, no? Buti pa yung tatay nila, maayos magsalita. Pero yung magkakapatid, nako, wala ka man lang mapakinggan na pagiging statesman, no? Si Rodrigo Duterte, in fairness po sa kanya, kung hindi siya nagmumura, ayos na ayos magsalita eh. Talagang napaka ayos eh. Siyempre abogado eh. Kaso lang yung isang abogadong anak, wala eh. Gusto nyo bang mapakinggan muli yung itok-itok? Ha? Paano ko ba hanapin yon? Pakinggan muna natin si Congressman Sandro Marcos. Yeah, again, good afternoon everyone. I thought this would be an opportunity, a good one, to face the media and update you all as to the goings-on of the House. I think it's no secret as to what's transpired. The vote for the speakership is currently ongoing. I just diba? Napakagaling magsalita. Ikumpara nyo naman dito. Pakinggan nyo to mga tol. Yan ha. Ba, kumakampit. So as a final note, Madam Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Great. Thank you. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our
Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, PICC, for organizing this post-SONA briefing of the cabinet secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Pusit, 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 pusit. Yes. So initially, the SONA, ayaw niya ng pusit, ha? O sige, itok, itok, itok. the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took Hindi ko talaga maiwasang hindi matawa pag pinapalikan natin to eh. It took a long time for people to start clapping. Itok, itok. Because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another economic numbers, anong pinagsasabi mo? Department of Education Secretary ka eh. Alam niyo mga tol, kung ikaw talaga medyo nasa average ang intelligence, iisipin mo kagad yung departamentong pinamumunuan mo eh. Tinanong ka, anong masasabi ninyo, Madam Vice President, sa naging SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, Department of Education Secretary ka, i-highlight mo ngayon kung ano yung mga nagawa mo. Ang problema kasi walang nagawa ito eh. Bilang DepEd Secretary eh. Yun pa nga naging basihan kung bakit siya na-impeach. Di ba? Yung paglustay di umano sa 612.5 na confidential funds ng Department of Education. Anyway, balik na po tayo rito sa talagang magaling magsalita. Ito po si Congressman Sandro Marcos. Ask mine for Congressman Faustino Bojidi III being the lone nominee for Speaker of the House. Why Bojidi? Was Albi Benitez or Toby Chanco even chosen by Malacanang? First of all, it was not a matter of being chosen by Malacanang. Aside from that, kung Toby said ayaw niya, and kung Albi gave way for Yang mga pangarap ninyong pumalito. Sabi ni Kong Toby, pangarap ng mga DDS yan eh, na yan ang maging speaker eh. Ayaw niya daw. Tapos, si Congressman Benitez, ibinoto si Congressman D as Speaker D. Di goodbye na naman pangarap itong mga DD-shits. Di wala na naman pag-asa yung impeachment complaint na ipa-file ninyo diyan po sa House of Representatives laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. How this works is, of course, it's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Bojidi. We are a collegiate body. The speaker is Primus Inter Pares and he serves at the pleasure of the majority. So, noong lumabas po ang pangalan ni Congressman Bojidi, yan po ang na-nominate bilang Speaker of the House. Sabi ni Pangulong Duterte, cover-up move na naman daw po ito. Kayo daw po hindi kay Bojidi. Di ba? Nandito na naman yung basura. Ano po? What did he say? Sabi ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po. Itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo po pumilit kay Bojidi. Etong Duterte na ito, wala nang ginagawa sa House of Representatives. Kung ano-ano pa pinagsasasabi. Kahapon nga, yung tungkulin lamang na dumalo sa paghalal o hindi paghalal ng Speaker of the House, hindi pa nila magawa. Biruin ninyo, 3 mga Duterte pinapasahod po ng kulang-kulang 300,000 piso, more or less po yan, ano? 3 sila, di almost 1 million pesos. Hindi pumapasok. Ng teting na yan. Ito, roll call wala sila. Pakinggan po ninyo. Duterte, Harold James. Sino yung Duterte Harold James? Di ko kilala yun eh. Duterte, Harold James. Wala. Duterte, Ito. Omar Vincent. Yan, anak yan ni Paulo Duterte. Ito yung sinasabi na 31 years old pa lang. Pero sabi hindi po sa akin ang galing ito. Kalat naman po ito sa internet eh. Ang dami pong mga post sa internet na ito daw pong si Omar Duterte, nagmamay-ari daw po ito ng napakaraming branches ng 7-Eleven. I do not know kung totoo po iyon. Wala.
Wala yung anak ni Duterte. Siyempre, kung wala ang anak, Paulo. wala din yung tatay. Wala, di ba? Ganun lang po yan. Tapos wala na nga sila, ganito pa ang sasabihin sa balita. Basahin po natin. Pulong Duterte, Romualdez resignation as Speaker is a corruption cover-up ayon po sa kanya. Balita po ito kahapon, September 17, 2025. Davao City Representative Paulo Duterte on Wednesday said, the looming leadership change at the House of Representatives is just a cover-up of the old rotten system. Look who's talking, mga tol. Samantala ang budget insertion nagsimula 2018. Tapos sabi ng tatay niya, alam na merong flood control projects na mga ghost pero walang ginawa. Puro salita. He was referring to the leadership change set Wednesday afternoon wherein Speaker Martin Romualdez is expected to resign to give way to Isabela Representative Faustino Boji D. III's election as the next Speaker. Ngayon pinalitan si Martin Romualdez tapos si Representative Faustino Boji D. ang ipapalit. Sino ang pumili? Walang iba kundi si Sandro Marcos. Party mate sa Partido Federal, anak mismo ng Pangulo. Ano to? Isa na namang cover-up move ayon po kay Pulong Duterte. Palit lang ng muka pero parehong bulok pa rin ang sistema. Look who's talking talaga, mga tol. Mr. President, ano ba to? Kung seryoso ka talaga laban sa korupsyon, bakit hindi ka mag-file agad ng kaso laban sa mga tiwaling mambabatas? Tingnan nyo utak ng tao na ito na paghahalata ang walang laman Magpa-file ka kagad ng kaso wala pang investigasyon na nagaganap. Ano yon? Hindi yan katulad ng tatay mo na ipapapatay na lamang kung sino-sino para lamang lumabas kunyari sa harapan ng publiko na siya po ay anti-corruption or anti-criminality or anti kung anuman. Pero ang katotohanan, si Rodrigo Duterte, ang dami pong nabudol. In fact, hindi nga po tayo ang nagsasabi na tayo'y nabudol Hindi mismo ang taong bayan ang nagsasabi, no? Pero sino ang mismong nagsabi na nabudol ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte ang taong bayan? Ito, Kongreso mismo. Sabi po dito, ulit-ulitin po natin ito. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Di ba? Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Di ba? Ngayon, balik po tayo doon sa binabasa po natin balita. Sabi pa nitong si Pulong Duterte, hindi matatapos ang korupsyon sa iyak-iyak at bulahan lang talaga. Kaya pala ngayon, may mga nakasuhan na at malamang sa malamang, mamaya pagkatapos po nating mapakinggan yung babanggitin ni Congressman Sandro Marcos, ikaw Pulong Duterte, maiimbestigahan. Sigurado tayo dyan, Puntahan na po natin ito pong sagot ni Congressman Sandro Marcos diyan po sa mga alegasyon na yan nitong si Pulong Duterte. Baka style ngayon nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that Baka style. Totoo naman yun Style talaga ng mga Duterte na makialam sa gobyerno. Si Sara Duterte di naman maikakaila, di ba? Nakialam siya sa leadership ng House of Representatives. Tanga lamang ang maniniwala na kaya natanggal ito pong si dating Speaker Pantaleon Alvarez ay dahil ayaw na po ng mga kongresista sa kanya. Tanga lang po, ulitin ko ang maniniwala doon Kaya natanggal si Congressman Pantaleon Alvarez bilang Speaker dahil nakalaban niya si Sara Duterte. Ginapang ni Sara Duterte para matanggal siya at kinalaunan ng umupo ito pong si Gloria Macapagal Arroyo. And eventually, naupo, syempre, mga kapanalig nila na si Cayetano at si Velasco. Balik po tayo dito. We are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito puro absent kasi at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Busy looking sa 51 billion pesos, no? Ano ba yung kwento sa 51 billion pesos na yan? Balikan po natin yung vlog dyan ni Kristan para hindi na ako magkwento, pakinggan na lang natin siya. Ito po 51 billion pesos. Yan. Proyekto. Ito. 51 billion pesos. Yan ang binigay sa anak ni Duterte
na si Paulo Duterte nung last 3 years niya as president. In US dollars, that's $1 billion. Tandaan natin na si Paulo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Bastusan na yan. Let's break it down per year over the last 3 years. Tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government para maintindihan niyo kung gaano kalaki at gaano kagago na ang pagbibigay ng ganyang halaga sa isang kongresista. Okay, unang-una, alam ba nyo na ang mga kongresista ay may nakukuha pa ring budget para sa kanilang mga proyekto between 500 million to 1 billion. Apparently, pag makakuha ka na ng 2 billion up to 4 billion pesos sa isang taon, you're considered a sacred cow. Pero nung panahon ni Duterte, hindi pwedeng questionin ang pagbibigay ng mas malaking halaga doon sa Davao dahil Davao was considered the Holy Land at walang may lakas loob para kumontra kay Duterte nung panahon niya. So kung meron pa sa inyo na naniniwala pa sa mga kalokohan ni Duterte, tignan nga natin kung makatarungan ba itong pagbibigay ng 51 billion pesos para sa isang kongresista. At ganito binigay yung 51 billion pesos. Nung 2020, binigyan siya ng 13 billion pesos. Tapos nung 2021, naging 25 billion pesos. At noong 2022, nabigyan siya ng 13 billion pesos. Apparently, yun daw ay para sa mga proyekto with the DPWH. Dan kinonfirm ng DPWH na nakuha niya itong perang to. Ang tanong, anong klaseng proyekto ang nangangailangan ng ganyang kalaking halaga para sa isang kongresista? Ang isang kongresista ay isang mambabatas. Legislative branch yan. They're not supposed to be doing projects. That's the job of the mayor and the executive department, not the legislative department. I'm already against giving any representatives of Congress any money for mga special projects because that becomes a source of corruption. To give a member of Congress 51 billion pesos in 3 years, ay, gaguhan na talaga to. So just to give you a point of reference. Gaguhan talaga ang nangyari noon. At gaguhan din ang nangyari ngayon. Ang pinagkaiba lamang, walang ginawa si Rodrigo Duterte sa gaguhan na yon, pero ang ating Pangulong Bongbong Marcos may ginagawa ngayon sa mga gagong balasubas, kung tawagin niya, na mga politiko, pribadong kontratista at taong gobyerno sa DPWH. Reference, naghanap-hanap ako, tinignan kung magkano ba ang annual budget ng isang city sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, tinignan ko muna yung Cebu. Actually, tinignan ko rin yung Davao, pero nahirapan akong hanapin yung actual number. Kaya, pwede nyo i-confirm kung tama itong number na nakita ko or hindi, ano. Pero sa Cebu, which is comparable to Davao, nakita ko magkano yung budget nila per year for the entire city government. Ito po ang budget nila, taon-taon. In 2020, Cebu had an annual budget of 10.4 billion pesos. Para po yan makapagbigay ng Grabe, no? Biruin mo, Cebu province na, 10 billion pesos ang budget. Samantalang si Pulong Duterte noong 2020, ang nasa NEP ay 4 billion. Grabe pa rin yun. Pero mas naging grabe sapagkat itinaas pa sa 13 billion. Ang lupit. Tamang serbisyo at mapatakbo ang gobyerno ng buong Cebu sa isang taon. Paulo Duterte alone got 13 billion pesos. No, walang may alam kung saan ba niya to ginastos. In 2021, Cebu spent 10.1 billion pesos. That's their annual budget to be able to provide services, pay for salaries, and all of those things to run the city government. Paulo Duterte got 25 billion pesos. One person. Saan niya yan ginamit? And in 2022, Cebu had an annual budget of 8.9 billion pesos. And Paulo Duterte got 13 billion pesos. Harap-harapan na tayo niloloko at ginagago ng pamilyang to eh. Now, tingnan naman natin ang isang city sa Metro Manila. In Mandaluyong, for example, para makita mong gaano kalala yung 51 billion pesos. In 2020, ang annual budget ng Mandaluyong is 5.8 billion pesos. In 2021, Mandaluyong had an annual budget of 8.6 billion pesos para patakbuhin yung buong city government. And in 2022, Mandaluyong had an annual budget of 10.4 billion pesos. At ang isang kongresista na hindi naman talaga dapat nakakakuha ng kahit na anumang halaga para sa mga proyekto dahil hindi nila trabaho yan, ay nakakuha ng 51 billion pesos. Ang lupit, ano?
51 billion pesos. Grabe. At sabi ng mga DDC, hindi totoo yan. Nak ng teteng, katangahan talaga. Ang pinapairal po ninyo eh. Ito na nga po, inamin mismo na totoo po yan. Pakinggan po ninyo dito po sa hearing ng House of Representatives kung saan yung nag-file ng courtesy resignation na tinanggap na ngayon ni Secretary Vince Dizon na si Undersecretary Cabral ay inamin na meron talagang 51 billion pesos na pondo for 1st District of Davao from 2020 to 2022. Ngayon lang na-report na sinasabi po dito, noong 2016 up to 2025, meron daw pong 87.1B na insertion ang Davao City. Pwede po ba pakikumpirma po ninyo to? For accuracy, Mr. Chair, of my response, I have to check the records in the office because I do not have the data. I cannot confirm those numbers. And Itong babae na ito, hindi ito makakalusot, mga tol. Makapal din ang pagmumukha nito no? Pa-deny-deny pa siya, binanatan niya pa si Senator Lacson nung minention siya. Hindi niya alam si Senator Lacson. Sabi niya nga, hindi siya magsasalita kung wala siyang ebidensya. Ipinakita tuloy ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech yung mensahe na pinadala nitong makapalang mukha na tao na ito, na turingang kababae, kung ano-anong pag-iisip ang mga sinasuggest sa mga mambabatas. Ganito kasi yung nangyari noon, mga tol. Kapapanalo pa lamang na ngayon ay Senate President Tito Soto sa pagkasenador noon, ay minessage niya kagad si Senator Tito Soto. Parang meron siyang sinasuggest doon na 500 million pesos insertion sa budget. Tinanggihan siya ni Senator Tito Soto. Tapos yung text na yon, mga tol, parang pro forma, sent to many. Kaya nagtataka ako kung bakit wala pang ibang mga politiko na nagpapahayag kung sila po ba'y nakatanggap ng ganong mensahe o baka guilty sila kaya ayaw nilang umamin, di ba? Pero ganun po, kagarapal itong tao na ito. Ngayon, nag-resign na po ito, tinanggap na ni Secretary Vince Dizon, pero maliwanag ang mensahe ni Secretary Dizon dyan, hindi po ito makakatakas, makakalusot sa posibleng pananagutan. I have to check with the records, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. Now, dito po sa 2016 to 2025, 48.4B noong pong taong 2019 to 2021. That is 60% of the 81.1B. Itatanggi pa ng sinungaling na tao na ito Pero nung ipinakita na ng House of Representatives yung balita at siya yung kumumpirma bilang undersecretary ng DPWH, hindi niya na naitanggi, aaminin niya na yan, na meron talagang 51 billion pesos infra projects itong si Pulong Duterte. Kaya kayong mga taga Davao, 1st District ang tinutukoy po natin dito, pakiramdaman nyo po yung paligid ninyo. Meron po ba kayong nararamdaman na 51 billion pesos infrastructure project diyan po sa inyong distrito? Kung wala, hanapin nyo po dito kay Pulong Duterte. Infra project for that period. Pwede po ba paki-confirm po ito? Again, I have to check, Your Honor, because I'm not accurate. I'm not certain about the number on the published news of Politico, Your Honor. Sandali na po, Chairman Joel. I will confront you with the quote in the news report. Kasi kanina po yung sinasabi na hindi niyo malala, ipapaalala ko sa inyo. This is the Politico article. Sinungaling no? DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral confirmed the report circulating on social media in a television interview. Base sa report ng aming programming division, we confirm na yun pong mga amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program, NEP, ng DPWH at yun pong General Appropriations Act, GAA, sa distritong ito ay tama po, and we confirm those budget. So, naalala niyo na po ba, Undersecretary Cabral? I guess I barely remember, Your Honor. Diba? I think there was a... Napakasinungaling. Posibleng hindi mo alam yan. 51 billion pesos. Nak ng teteng na yan. Ang pinag-uusapan nga lamang po sa napakalaking kontrobersiya sa ngayong administrasyon, yung 12 billion pesos sa Bulacan. Diba? Putok na putok.
kung halaga ang pag-uusapan, napakaliit pala ng 12 billion pesos kumpara dito sa 51 billion pesos ni Pulong Duterte sa kanyang distrito. Tapos makakalimutan mo. Napakasinungaling nitong Cabral na ito. An interview that time. No, it's just a question of a yes or a no. Do you remember it or no? Because it's Yes, Your it's an Honor. actual quote. Okay. Yes, Your Honor. Kung, Yan na. Yes, Napaamin siya. Yes, you remember or yes, you don't remember. I don't remember No, exactly. I'm confronting you with the actual quote. So the only question there is, do you remember stating that quote or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote. And if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? That you confirm those amounts na nabanggit, excuse me, let me finish, amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yun pong GAA sa distritong ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama po and we confirm those budget. Yes, Your Honor. Alright, thank you. Di ba? Ganun lang yun eh. Napakasinungaling kasi. Totoo naman talaga na meron pong 51 billion pesos na pondo diyan po sa First District ng City of Davao. Pilit nilang itinatanggi. Hindi nila maitatanggi ang katotohanan. Ganun po yun. Ngayon, pakinggan po natin patuloy ang napakagaling na majority leader ng Kongreso ngayon, si Congressman Sandro Marcos. Pero sabi ni President Marcos nung magkaroon ng change of leadership? Actually, hindi pa kami nag-usap. The last time sinamahan ko, nakita kami ni Pangulo was nagsama, humingi si Speaker Martin ng meeting kay Pangulo. Doon nagbigay po siya ng kanyang resignation sa Pangulo bilang Speaker. That's the last time when we saw each other. Opo, sir, ano magiging bagong direction ng Kamara under new leadership? We'll have to wait what the new Speaker has to say. Of course, By the way, baka makalimutan ko, mamayang alas 9 ng umaga, meron pong hearing sa Senado sa pangunguna nito pong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sa Blue Ribbon Committee po yan, ha? Yan po ay ating i-cover live stream. Siyempre, kukuha tayo ng feed mula po sa Senate of the Philippines. Kaya samahan niyo po sana ako, alas 9 po yan ng umaga. Very excited talaga ako dyan kasi baka mapaamin ito pong si Senador Lacson, ang mag-asawang Diskaya, kung sino po yung kumausap sa kanilang mambabatas na hiningan sila ng 1 billion pesos pero ang napagkasunduan ay 120 million pesos. Ang tanong nga ni Ramon Tulfo, naibalik kaya yung 120 million pesos kasi hindi naman naprotektahan sa Blue Ribbon Committee ang Diskaya spouses. Sabi rin ni Ramon Tulfo, hindi daw po ito, ang tinutukoy niyang mambabatas ay hindi daw po si Senador Rodante Marcoleta. Tuloy po tayo dito. Yeah, the House appreciates that the incoming Speaker is supportive of the President's agenda and programs. Pero again, this is a co-equal branch of government which Malacanang respects, which the executive respects. So nasa pong na po kung ano man ang gusto nila, so kung sino man ang gusto nila being... So kailan niyo sinabi niyong sinamahan niyo si Speaker? Nakita kami kahapon. And sir, kailan yung huling meeting niyo with the President? Kahapon. So, Mr. President, Kakasabi ko lang, ma'am, the Speaker asked for a meeting with the President and he gave his resignation and said that it was an honor to work with him and that he was stepping down to ensure the independence of the Independent Commission and to protect the institution for people not to say that he was using his influence to influence the ICI. I'm sorry? Did not ask No, he offered to step down. Sir, wala ba, would you say na hindi naman nawala ng tiwala yung mga House members kay former Speaker Romualdez? He had the numbers. Simple lang yun. Kung nasa iyo yung numero, you have the speakership. He had the numbers. Ganun lang naman gagawin ng House leadership. Diba? Ganun lang naman talaga kasimple. Kaya yung mga nagsasabi na si Speaker Martin Romualdez ay guilty, kaya nagbitaw, ewan ko kung anong utak meron ng mga ito eh. Diba? Partikular si Ronald De La Rosa. Sabi niya, magbitiw ka na! Nung hindi pa nagbibitiw si Speaker Martin Romualdez Tapos nagbitiw kahapon, ang statement naman itong si Ronald De La Rosa, bakit daw nagbitiw? Ibig sabihin guilty.
Tingnan nyo isipan ng mga yan. Baluktot talaga, di ba? Pero simple lang. Bagamat meron pa rin siyang suporta ng majority sa House of Representatives bilang speaker, ay kinakailangang gawin ni Speaker Martin Romualdez ang tinatawag nga ng iba na sakripisyo para na rin po sa isang patas na investigasyon. Kasi mahirap nga namang imbestigahan ng speaker. Biruin mo, ika-4 na pinakamataas sa posisyon sa gobyerno. Tapos iimbestigahan mo. Ngayon, kongresista na lang siya. Mas madali para sa Independent Commission for Infrastructures na imbestigahan siya. Ako talagang gustong-gusto kong imbestigahan siya dahil gustong-gusto ko pong malaman ang kasagutan sa inuulit-ulit ko pong balita na ito. No? Na ito daw pong si Speaker Martin Romualdez ay nakabili po ng 2 mamahaling private aircraft. Ito po, kasama si Saldico. Bali, 4 na eroplano po ang pinag-uusapan dito. Kaya gusto ko po talagang maimbestigahan ito at malaman once and for all kung totoo o hindi. Pero, mahirap naman na i-condemn si Speaker Martin Romualdez kung wala pang investigasyon at pagbabasihan mo pa lamang mga balita. Ang corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-OG-150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinaparegister na ng kanyang Mercedes Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Yan ang inaabangan ko. Kaya ako, bagamat malungkot, sang-ayon ako sa pagbibitiw ni Speaker Martin Romualdez na. Bakit? Dito maipapakita na yung mga akusasyon sa kanya ay kung totoo o hindi. Kaya itong si Congressman Elizalde dapat umuwi na ito rito sa Pilipinas. At sasabihin nga din dito yan ni Congressman Sandro Marcos kasi matatanong siya. Anong masasabi niya kay Saldico? Sabi niya, dapat umuwi na siya rito para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Kay Congressman Saldico, na iniuugnay din sa mga anomalya sa budget. I gonna be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Will you force him to come home? I don't know if that is something you can do as a body, but again, I think he should come home and face the allegations against him. So it's not too severe, and it's dragging the house in the mud. If not, would that be enough for him to face the ethics committee? It might be, yes. I mean, there is a precedent for it when Kong Arnie Teves did the same. So did you try to convince Speaker not to step down? That's not for me to do. If he wants to step down, that's his choice. Resignation ni Speaker Watt? It was one of respect. Dahil nakita niya that he was doing it to save the institution and to give way for the independent body to have a fair and thorough investigation. How did you feel about it, sir? How did I feel about it? I mean, on a personal level, of course, nakakalungkot din, and the House members, because he did enjoy the majority support of the House, nakakalungkot. Anytime there is a speaker that is outgoing, nakakalungkot. But again, it was done for the sake of the institution, and hopefully, the incoming speaker, Boji D, will bring the House to great heights, one that is accountable and one that is answerable to the people. So hindi ba kayo takot sa mga protest this coming Sunday? Kasi parang pakiramdam, parang isa sa yata siguro sa nag-force kay Speaker Romualdez to resign is baka nga yung pressure sa kanya to ditong mga issues na to, especially marami na para sa kanya po yan sagutin. Diba? Bakit nyo naman kasi tatanungin si Congressman Sandro Marcos tungkol sa bagay na yan? Ang makakasagot dyan, si Speaker Martin Romualdez talaga. Pero syempre, pakinggan natin yung report ng Rappler. Bakit nagbitiw si Speaker Martin Romualdez? Base lang naman ito sa katotohanan or sa mga balita. Ito, pakinggan natin ito. Magandang gabi po, nandito tayo ngayon sa Batasang Pambansa. The House of Romualdez is no more. Ako po si Dwight De Leon, political reporter ng Rappler, at sa edisyong ito ng Rappler Recap, talakayin natin yung nangyari ngayong araw ng Miyerkules, patungkol sa pagpapalit ng liderato dito sa House of Representatives.
may ilang pagkakataon na naman noong mga nakaraan na tila nanganib si Speaker Martin Romualdez sa kanyang posisyon. Naalala niyo po noong 2023 noong na-demote, eventually natanggal sa pagka-Deputy Speaker si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na representative ng Pampanga dahil sa suspicion na siya raw ay nagtatangkang ipudita si Speaker Martin Romualdez noon. Sa pagsimula rin ng 20th Congress, may mga ugong-ugong na may mga hindi raw masaya sa liderato ni Speaker Romualdez. Ang kanilang manok daw ay sinobotas Representative Toby Taco. Eventually, dumami rin yung mga openly critical of Romualdez. Kabilang na dyan, niliban pa kay Tiangco ay sina Bacolod Representative Albi Benitez at Cebu 5th District Representative Duke Frasco. Sila nga ay bumuo ng independent block. Hiwalay pa yung Duterte / Davao block, yung tatlong Duterte, sina Harold, Paulo Duterte, Omar Duterte, at si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Tapos recently ay naging critical din sa kanya si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na nawagan. Si Meow Meow, Meow Meow, Meow Meow. Anak lang teteng na yan. Hindi ko mawari talaga yung video na nakita ko kahapon, mga tol. Biruin mo, nakalagay doon, for house members only. Tapos siya nakatayo doon sa labas ng pinto hanggang sa kinalaunan, binigyan na lang ng upuan. Baka nagkamali yung mga security personnel dyan sa House of Representatives, Dapat ang nilagay nyo doon, hindi, mali pala ako. Kasi baka hindi ganun yung pagtingin nila dito kay Congressman Kiko Barzaga. Since meow meow, sabi nga ni Congressman Garin, wag kang meow meow ng meow meow pag nag-iikot. Baka naging tingin na ng security personnel, pusang gala itong si Kiko Barzaga. Nagpapatawa lang ako, mga tol. Tuloy po tayo rito. ng investigasyon laban kay Congressman Romualdez. Pero yun po, nag-survive siya. Na-survive niya yung botohan noong opening of the 20th Congress. Na-retain niya yung speakership. 269 na kongresista yung bumoto sa kanya at nasa 30 mahigit yung nag-abstain. Kapag nag-abstain, ibig sabihin ay magiging bahagi sila ng minorya. Pero yung botohan sa pagsisimula ng sesyon noong Hulyo ay bago pumutok yung issue ng flood control projects na mga maanumalyang proyekto patungkol sa flood control na laman ng mga balita hanggang sa ngayon. Dito na po naungkat yung papel ng Kamara na siyang nagre-review ng proposed national budget na eventually ay pinipirmahan ng Presidente. At yung budget, itong pondo na nakalagay sa budget, yun yung nagpopondo sa mga flood control projects. Kabilang na yung mga maanumalyang proyekto gaya ng mga ghost projects na supposedly ay may funding pero never namang na-materialize yung mga proyektong iyon. Nagkaroon din ng samot-saring issue patungkol sa mga umano'y congressional insertions at naungkat din yung kakulangan ng transparency sa budget process, mga bagay na kargo ni Romualdez bilang House Speaker dahil yun nga may command responsibility si Speaker. Idagdag mo pa yung mga itunuturong si Zaldico ang nasa likod ng umano'y mga focus sa BICAM. Si Zaldico ay malapit na kaalyado ni Speaker Martin Romualdez. Minsang ikinakusahan din ni VP Sara Duterte sina Romualdez at Co ng pagmamanipula ng budget. These allegations, whether true or not, Stuff and Romualdez has been on the receiving end of criticisms. So, kumbaga, dala-dala niya. Sa huli, talagang, syempre, command responsibility no? Kaya, ang pressure talaga na kay Speaker Martin Romualdez. At siguro, yun na yung pinaka-better thing na gawin niya, ang magbitiw sa pwesto. Tuloy po tayo sa pakikinig dito po kay Congressman Sandro Marcos. Para sa So, magkakaroon ba ng para sa chairmanship ng mga committee dito sa tingin ko, ma'am, nasa gitna po tayo ng budget. Kailangan natin ipasa ang pinaka-importanting batas ng ating bansa at yan po ay ang budget. So I don't think there will be any changes for now in the chairmanships or the composition of the leader. Paul, ano bang nangyari sa OBP budget? Bakit terminate agad yung hearing? Hindi. Long time tradition naman po kasi talaga yon, mga tol. Na kapag ka Office of the President and Office of the Vice President, may mga gusto mang magtanong, kadalasan talaga, tineterminate na yan. Hindi nagtatagal yan sa lahat ng mga pagkakataon. Ngayon na lamang medyo natatanong kasi talagang grabe yung akusasyon dito kay Vice President Sara Duterte. Ganun pa man, yung mga majority members na kongresista, ang posisyon nga nila, di ba? Corrupt.
itong si Sara Duterte, yung mga pumirma sa impeachment complaint, kaya hindi na sila magtatanong, ire-reserve na nila yon sa impeachment complaint or case nitong si Sara Duterte. Yung mga minority naman, kaya lang naman ganyang kaingay yan, alam nyo naman yan normal yan sa kanila. Mahilig din sa grandstanding ng mga minority. Pero syempre, ang posisyon nila, laging critics, laging kumikriticize sa kahit sinong nasa majority. Ganun po yon, no? Wag po natin pag-isipan ng hindi maganda yung early termination ng budget ng OBP kasi tradisyon po talagang itinuturing yun. Dahil lang, it's too disruptive to what we are going. Pero after ng budget season, sir, Hindi po ako yung speaker, talaga yung speaker. Hindi naman ako nag-decide. So, bibigyan po ng position si Speaker si Martin Romualdez sa chairmanship. Again po, hindi po ako yung speaker, so hindi ako makasagot ng tanong na yan. So, no changes until matapos yung budget? Ano po? No changes po sa committee chair? Hindi kaya ma'am. We start plenary debates on Monday. Hanggang madaling araw yan, that's the end. And then there are no committee hearings actually. We don't do committee hearings during the plenary debates so that all members are encouraged to be on the floor. So kung walang committee hearings, wala namang kailangan baguhin in terms of the composition of the chairmanships and the leadership of the House. So, comments sa sinasabi ni Senator Marcoleta na parang cosmetic lang daw to, kailangan daw ng House ay institutional change. Okay lang yan. That's his opinion. I respect that. Pero kamusta sir, enough po yung resignation? I'm sorry? Yung moral ng House, kamusta? Well, again, the House has been under fire for the past few weeks. So obviously morale is low. But I'll be the first one to tell all of you, some of that blame is deserved and warranted. So I think the House needs to reform. The House needs to be accountable, and the House has to be answerable to Filipino people. And I hope that's what the leadership of Speaker OGD brings. Do you think yung resignation of Speaker Romualdez will pacify the outrage of the public sa corruption? I don't know. That's not for me, Johnson. Pero po, At kaugnay po ng sinabi ni Congressman Sandro Marcos, tama po yan, na dapat talaga maging responsable ang House of Representatives kung may mga pananagutan, dapat harapin. At yan naman po ang tinitiyak ngayon ng bagong speaker na si Speaker Faustino D. Ito po ang kanyang naging talumpati kahapon. Pakinggan po natin ito. To the honorable members of this August Chamber, the 20th Congress, mga kababayan, magandang hapon sa ating pong lahat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mamabatas sa House of Representatives sa paghalal ninyo sa akin bilang Speaker. Hindi ko po ito inaasahan. Matapos ang ilang dekadang paninilbihan bilang lingkod bayan mula pa kabataang barangay hanggang gobernador ng Isabela, inakala ko na ang susunod na yugto ng aking buhay ay para sa aking pamilya. Ngunit, ibang daan ang inilatag ng ating Panginoon. Dinala niya po ako muli dito sa Kongreso upang mas higit pang palawakin ang aking paglilingkod. Aminado po ako, meron po akong pangamba sa aking dibdib habang iniisip ko ang hamon na katungkulang inaatang sa aking balikat. Patid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig baha. Sa ngalan nila, tinatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan nyo po kami ng tsansang makuha muli ang inyong pong tiwala. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalaan upang tayo ay bumangon muli. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Alam kong maaaring maging puno ito ng panganib dahil sa mga maaaring matapakan. Sinusugal ko ang aking pangalan na matagal ko pong pinagpaguran. Yayakapin ko ang sakripisyong ito nang maibsan ang mas mabigat na sakripisyong kinakaharap ng ating mga kababayan. Malinaw sa akin na higit matimbang ang aking pananagutang itaguyod ng ating saligang batas at unahin ang kapakanan ng mas nakakarami. Hindi ko hayaan ang sino man na membro dito sa 20th Congress na gamitin ng Kongreso para sa kanyang personal na interes. Panahon na nang ituon natin ang ating paningin sa mga pangailangan ng ating mga kababayan.
Sila ang rason kung bakit tayo naririto. Huwag sana po natin kalimutan yan. Sila ang unahin natin bago ang pangsariling kapakanan. Kung meron pong dapat na managot sa mga umuugong ng mga paratang na ito, titiyakin natin na magiging patas ang mga pagdinig. At kung meron mang mga pangalang nabanggit sa mga pagdinig na ito, may mga tamang forum para sila ay makapagpaliwanag. Tayo po ay magiging transparent at accountable sa ating mga gawain. Kung kinakailangan magpag-ugnayan sa mga naglalabas ng saloobin, ako po mismo ang haharap para makipag-usap. Makikinig po kami sa daing ng ating mga mamamayan. Makikinig po kami sa inyong mga boses. Ito lang ang paraan para lumabas ang pawang katotohanan at dito lang masisimulang matanggal ang agam-agam ng ating mga kababayan. Sa mga kasamahan ko sa Kongreso, magtatagumpay lamang po tayo kung tayo magkakaisa upang makamit ang hangharing ito. Buo po ang aking paniniwala na mas nakakarami sa ating mga kasamahan ang nangangarap at handang magtrabaho ng tapat para mapabuti ang ating bansa. Hindi ko po magagawa itong na nag-iisa. Kailangan po kayo. Kailangan po natin ang bawat isa. Kaya kukunin ko itong pagkakataon na to na ipabot sa ang ating pong pasasalamat sa dating speaker sa kanyang bukas palad na pakikipagtulungan para maisakatuparan ang isang Mukhang okay itong speaker natin, ano? Unang-una, yung lengguwahe niya mukhang abot sa masa. I hope yan ay senyales ng maayos na pamumuno diyan po sa House of Representatives. At syempre, tapusin na po natin ang ating live streaming sa pamamagitan po ng pakikinig sa mga huling mensahe dito sa interview na ito nito pong si Congressman Sandro Marcos. Continue. Yung reform sa budget process. Of course. Hindi naman, wala naman yan sa speaker. That's for the whole institution. We are in the process, or in fact already finished, instituting and implementing those reforms. Wala pong samaan ng loob si President Marcos and si Speaker ngayon? No, wala. Not at all. Okay po sila? Yes, they're very okay. Naging atmosphere doon na magkita si Speaker at si President? Nagkita ba sila? Yeah, nagkita sila kahapon nung nag-meeting kami. Okay naman. Wala namang pressure, sir? Well, kung nakinig kayo sa speech naman ni Speaker Martin, sinabi niya, hindi natin pressure sa kanya. That should have taken Major yung productive ng House during these past 2 years, replicate ko kaya under Speaker D at saka yung mga committees hearings bakit ko matutuloy pa rin. Again, you'll have to ask the incoming speaker. That's not for me to answer. But in terms of the legislative agenda, the LEDAC priority, yung naging ingay na yun bigla mga tol, yun yung umeepal, yung anak ni Congressman Marcoleta, singit po natin ito. Dapat patapos na tayo eh. Umeepal yung anak ni Congressman Marcoleta, ang linaw-linaw po ng instruction na boboto lamang, either bumoto o hindi bumoto, mag-abstain. Ito ginawa nitong si Marcoleta. Teka lang saan ba banda rito yun? Hanapin natin hindi ko makita Pinatayan tuloy siya o pinoint of order tuloy siya. Ito yung banat nitong epal na anak ni Senador Dante Marcoleta Ay, Marcoleta. Ba't ba Marcoleta ang nababanggit ko? Ito. Madam Speaker, my vote could have gone to either Kong Toby Chanco, Kong Duke Frasco, or Kong Miao Quito Barsaga. Talaga nga But since they're not on the list because I think they're not ready to run yet, maybe at least not for now, I think... Iboboto mo si Miao Miao? Bakit? Aw-aw ka ba? The House needs a major institutional change, institutional reforms, not just cosmetic changes. We are not honoring anyone right now. We will proceed with the election. Point of order, Madam Speaker. Section, please proceed. Epal kasi. Anak lang teteng na yan. Hindi na lang sabihin mag-abstain. Tuloy tayo rito. That is handled by the majority leader. We will ensure that all legislation is passed at an opportune and on time. Posible po ba makulit ko dito si Tinanong na po yan kanina. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Magkita-kita tayo maya ng bahagya para po sa pagtutok natin sa magaganap na hearing sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.